Ang ginto po ay pinakamahalaga kung ito ay nasa kanyang purest form, meaning 24 carats. Even coconut is most precious in its purest form, gata o kaya virgin coconut oil. Wisdom too is most precious in its purest form, which is in proverbs or sayings. Kaya mahalaga po yung mga kasabihan at mga salawikain, at lalong-lalo ang mga sinabi ni Solomon, ang kanyang mga kinolekta at idinagdag doon sa kanyang aklat na Ecclesiastes. Such is Ecclesiastes, a collection of pure gems of wisdom. Sa atin pong pagtahak sa mundong ito, sa ating buhay, ay mainam na balik-balikan ang mga katuruan ni Solomon. Sapagkat sinabi ng Biblia ay walang pinagkalooban ng Diyos ng higit na runong kaysa sa Kanya. Maging ang mga hari at mga kaharian ng panahon ni Solomon ay pumunta sa Kanya upang sumangguni. Solomon was a well and a spring of a lot of wisdom. Ang atin pong pag-aaral at gold mine in Ecclesiastes chapter 9. Heavenly Father, thank you that you are good, that you are awesome, that you are loving and caring, and that you are wise. Nawa turuan niyo kami, Panginoon, na ngayon ay maging maalam, matalino, marunong, at mabigyan namin ng puwang sa aming buhay ang mga karunungan na ibinibigay niyo sa amin. Enable us, O God, to behold your wisdom, your power and majesty. Forgive us our sins, cleanse us from all our iniquities. Fill our needs, O God. Punan niyo rin maging aming mga kakulangan. At ngayon hinihiling namin, kayo po ang maging tunay na tagapagsalita. Kami nagkakatipon-tipon, hindi upang makinig sa kapwa-tao, kundi upang makinig sa inyo. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na daluyan ng inyong karunungan, ng inyong pagpapala at kapangyarihan, at lahat naman kami ng mga anak mo ay makinabang sa iyong mga ibibigay sa amin. Quiet our hearts, O God, still our bodies, soothe our nerves, empower us to understand. Protect us from malicious work of evil men and evil spirits. Take care of our loved ones who are not with us right now. We place ourselves under your guidance, O God. You have given us free will, but we surrender that will to you now and ask you, let your will be done. So declare your truth, move in our midst, heal our illnesses, empower us. In the name of Jesus our Lord, we pray to you, our Father in heaven. Amen. Sa ating mong pag-aaral ng Ecclesiastes 9, let us be sensitive. The Word of God is declared not only to inform, definitely not to entertain, but to change our lives. So sa ating pong pag-aaral, agad-agad, instantly hanapan natin ng runong ang Espiritong Banal na turuan tayo kung ano ang dapat nating idagdag o bawasin sa ating buhay ayon sa mga katuruan na ito. Ang kalooban ng Panginoon, kaya ang Biblia ay nasulat, ito ay na-preserve, at ngayon ay ating binabalik-balikan, ay upang magkaroon ng makulay na buhay. Mainam, masaya at kapakipakinabang at mabungang buhay ang kanyang mga anak. So find personal guidance, find the gold in the gold mine that is Ecclesiastes 9. Ecclesiastes 9 verse 1, so I reflected on all this and concluded that the righteous and the wise and what they do are in God's hands, but no one knows whether love or hate awaits Him. Isang katuruan, alam ng Diyos ang ginagawa natin, alam ng Diyos ang magiging hantungan ng ating ginagawa, pero wala tayong kaalam-alam kung saan uuwi ang mga pinagagagawa natin. It is not in man's hands. Well, God knows what awaits people, people do not know what awaits them. Kaya walang kahulugan na magsayang ng pagod na subukang alamin, piliting malaman kung anong mangyayari sa kinabukasan, sapagkat ang Diyos ang may alam at tayo'y maghihintay lang na yan ay ipagkaloob sa atin. Even the righteous and the wise do not know whether love or hate, whether good or bad, awaits them. So what do we learn from this, brothers and sisters? Just do your best. Because you don't know anyway what awaits you, just keep on doing your best. The best may not happen back to you, but when you always do your best, the worst won't happen. Kaya mainam lang itinatanim lagi ay mabuti. Hope for the best, but be ready for the worst. Magandang umaasa tayo na yung pinakamaiinam may mangyayari, pero maganda ring handa tayo kung yung pinakamasaklap ang maganap, because we do not know. Do not automatically expect good things from life, though you may be good. Huwag nating asahan yan. And who really is good anyway.
Hindi yung, Diyos ko, mabait naman ako, bakit di ako yung mayaman? Nagsaserve naman ako, bakit hindi ako matanggap sa trabaho? Tinigil ko na nga ang mga bisyo ko, bakit hindi mo pa ako binibigyan ng ganito, ganon? Hindi tungkulin ng Diyos na ibigay sa atin lahat ang hinihiling o gusto natin, kung tayo lamang ay gumagawa ng tama. At sabi ni Solomon, no one knows what the future holds. Walang nakakaalam niyan. Kaya useless yung kukonsulta ka kung kani-kanino para sabihin sa iyo yung mangyayari sa hinaharap. Matatakot ka lamang o aasa ka lang sa hindi naman pala pwedeng asahan. Well, it is possible to have a general idea of what generally awaits people because of the nature of what they do, because of the nature of what they are, and the nature of their circumstance and environment. No one knows the details. So it is pointless to be obsessed with such things. Ecclesiastes 9, 2-3, all share a common destiny. The righteous and the wicked, the good and the bad, the clean and the unclean, those who offer sacrifices and those who do not. As it is with the good man, so with the sinner. As it is with those who take oaths, so with those who are afraid to take them. This is the evil in everything that happens under the sun. The same destiny overtakes all. Another observation of Solomon, which will be helpful in our quest for meaning, purpose, and direction in life, sabi niya, naobserbahan ko rin na yung nangyayari sa mabuti ay nangyayari rin sa masama. Yung nangyayari sa palabigay ay nangyayari rin sa maramot. Yung nangyayari sa banal ay nangyayari rin sa makasalanan. Sabi, pare-pareho ng hinahantungan ang tao. At isa sa talagang tunay na tunay dyan ay kamatayan. Everybody dies. So hindi mo pwedeng sabihin, Lord, sinusunod ko naman po lahat ng verses sa Bible, habaan yung buhay ko. No? Everybody dies. May mahaba ang buhay na mabuting tao, may mahaba ang buhay na masamang tao. Merong yumayaman na mabuting tao, may yumayaman na masamang tao. At observation niya ni Solomon, huwag na lang tayong makipagtunggali kung bakit yan ang nangyayari, kasi given yan, at yan talaga ang nangyayari. Everybody can get sick, everybody can figure in a vehicular accident, everybody can lose in a contest, or have a reversal in their finances, whatever your religious persuasion is. Whatever your station in life is. Good or bad, the same thing happens to all people. Kaya hindi tayo dapat sobrang mapagmataas, sobrang humihiwalay sa ating kapwa, nakala mo ibang-iba na tayo, pare-pareho naman ang hinahantungan ang tao. Kaya walang dapat mapagmataas. Ecclesiastes 9:3, the hearts of men, moreover, are full of evil, and there is madness in their hearts while they live, and afterward they join the dead. So ano po ang naobserbahan naman ni Solomon na napakarunong? People are inclined to evil. That people are full of evil. Minsan po may kausap ako sa telepono at sinabi niya ang isang bagay na bagamat napaka-common knowledge, na-realize kong oo nga, totoong-totoo. May pinag-uusapan kami na isang taong sobrang nakaka-disappoint ang behavior. At sabi niya, marami sa tao, masama ang ugali. Sabi niya, sa hinaba-haba ng buhay ko, ito ang isang conclusion na nakita ko, maraming tao, masama ang ugali. Maaaring hindi siya masama bilang tao, pero may masamang ugali. Maaaring sarili nating magulang, may masamang ugali, hindi ba? Gaano katagal bago natin ma-realize, ay napakabuti pala o napakasama pala ng ugali ng magulang ko. Minsan ma-realize mo, napakasama pala ng ugali nitong napangasawa ko. No? Akala ko napakabuti nun, pati chiclet hinahati between us. No? Ngayon, pagka hinahati pa rin, pero paggamit na niya, tsaka ibibigay sa akin. Mga magulang, nakikita nyo rin ng ating mga anak, alam nyo may masama ugali. No? At may mabuting ugaling anak. Meron tayong kapatid na masama ugali. Meron tayong kaibigang masama ang ugali. Pero sabi nga ni Solomon, huwag niyong paghanapan ng tao. Magbibigo lang kayo. Better be realistic. Ibaba ninyo ang inyong mga expectation because the Bible says that the hearts of men are full of evil and there is madness in their hearts. So kung kayo nabibigo sa mga tao, sabi nyo, naturally, yan na nga ang sinabi sa Bible because man is in a fallen state. So mas magiging maluwag ang buhay ng mga tao na hindi sobrang umaasa, hindi sobrang tinataasan ng standard sapagkat napakalakas ng lagapak ng mga nabibigo sa kataasan ng inaasahan nila sa kanilang kapwa.
Para kung gumawa na lang yan ng mabuti, ngayon, mas-surprise ka pleasantly. Hindi yung pag ginawa ka ng masama, doon ka nagulat. Dahil hindi ka tuloy handa. So handa tayo na mga tao hindi laging magiging mabuti. May mga taong magiging maramot, may mga taong magiging makasarili, may mga taong magiging sakim, may mga taong nagiging bayolente. Dapat handa tayo doon. Ang tiyakin lang natin, hindi tayo ang taong yun. Sapagkat wala tayong kapangyarihan na kontrolin ng ating kapwa, pero meron naman tayo para kontrolin ang ating mga sarili. So Genesis 6:5, the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. So nakikita niyo siguro ang kabiguan na nadama ng Panginoon sa nangyari. Sabi nga, nalungkot siya. At nagsisi pa na ginawa niya ang tao. Bakit ba ganito ang mga taong ito? Saan ito humuhugot ng mga masasamang ugali? So sabi niya, yan ang likas. So mas mabuti pa, pag minahal mo ang isang tao, tanggapin mo na hindi siya perfect. Tanggapin mo na may ugali siya na hindi ka nais-nais. At ang pagmamahal naman sa isang tao ay pakyawan. Hindi naman pwedeng pipiliin mo lang yung kanyang good traits, kasi siya isang buong tao na hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin ang kanyang kostumbre. Kasama na dapat yon nang hindi tayo sobrang nabibigo. Hence the need for the law, because people were continuously being selfish. The need for containment and control. Kaya pati ang Diyos ay nagbigay ng napakaraming mga batas na hindi naman originally binigay para bawas-bawasan ang pagmamalabis ng mga tao. And the need for rewards and punishment. Dapat yung paggawa natin ng mabuti, likas na lang dahil tayo naman ay galing sa Diyos. Pero dahil nga umusbong ang sobrang kasamaan sa tao, meron na ngayong parusa sa mali at meron ng gantimpala sa tama to encourage us to do what is right and to discourage us from doing what is wrong. Kaya napakahalaga po na tinitingnan natin sa ating kapwa, look for goodness. Don't just look for beauty. Beauty can sometimes blind you, and initially beauty can register, but beauty alone cannot sustain a relationship. Kaya nakikita mo natin na kahit yung mga artistang ubod ng gaganda ay naghihiwa-hiwalay pa. Sabi mo, naku, kung ganitong napangasawa ko, kahit ipagkudkud ko ito ng inyog, araw-araw, papayag ako. Pero bakit naghihiwalay pa rin? Kahit kagaganda, kasi mga siguro, hindi magkakasundo mga ugali. Yung beauty, initial attraction lang yan, but it cannot sustain a relationship. Ngayon, kung maganda na ugali, maganda pa yung panglabas na anyo, di jackpot. Pero bihira namang nagtasama-sama yan sa isang tao. Kung naghahanap po kayo ng makakasama sa negosyo, naghahanap kayo ng makakasama sa buhay, naghahanap kayo ng magiging mga kaibigan, tingnan ninyo ang ugali. And appreciate goodness. Not just beauty, not just fame, not just wealth. Ang ganda ay sadyang napakarupok at napakadaling mapalitan at maiba ito. Therefore, value people who are good. Sapagkat ang tao ay likas na masamang ugali. Pahalagahan natin, mga kapatid, kung may natagpuan tayo, kahit man lang isa, dalawa, tatlo, 5 sa buong buhay natin, na matatawag mong mabuting tao. Gaano karami, mabibilang nyo ba sa daliri ng inyong mga kamay, ang kilala nyo na masasabi nyo, siya ay mabuting tao? At kung nakakita tayo ng mabuting tao, pinahahalagahan ba natin? Sinusuklian ba natin ang kabutihan? Dapat encourage din natin yung mga mabubuti para manatili silang mabuti. Let's reward them for being good. Let's reward them with goodness in return. Value people who are generally good. Wala naman talagang excellent o always good . Value people who are at least potentially good. Or at the very least, value people who are not bad or who are not obviously bad. Pag kayo may kaibigan, may magulang, may anak, may kapatid na masatawag yung mabuting tao, napakapalad nyo. Yan ang tunay na kayamanan. Yan ang tunay na regalo ng Diyos na dapat pahalagahan, sinupin, alagaan, at talagang i-treasure. Ecclesiastes 9:4-6. Anyone who is among the living has hope. Even a live dog is better off than a dead lion. For the living know that they will die, but the dead know nothing. They have no further reward, and even the memory of them is forgotten. Their love, their hate, and their jealousy have long since vanished. Never again will they have a part in anything
that happens under the sun. Kung ano-ano po kasi ang mga topic nitong si Solomon dahil parang isang bowl ng salad ditong Ecclesiastes ng mga karunungan na inipon niya at kinolekta sa kanyang hinabahabang buhay. Kaya kung ano-ano rin ang topic natin kasi sinusundan natin yung kanyang outline. At anong karunungan ngayon ang kanyang binabahagi sa atin? Habang may buhay daw ang tao ay may pag-asa. Sapagkat yung buhay daw na tuta ay higit lalong mahalaga kaysa isang patay na leon. At hindi nga ba? So kung may buhay ang tao, may pag-asa. Tanungin nyo nga ang katabi nyo kung buhay siya. Buhay ba? So kung buhay siya, sabihin nyo, may pag-asa ka. Kasi buhay ka eh. Sabi yan ni Solomon. Sabihin ka nun, the dead know nothing. So life means hope. Habang ang tao ay buhay, anything can happen. So hope while you are alive. Huwag niyong papayagan na mawawalan kayo ng pag-asa at huwag niyong hinahayaan na lagi nalang bubulong-bulong sa inyo yung mga taong sinisiraan kayo ng loob, pinanghihina ang inyong loob at ninanakawang kayo at inaalisan ng pag-asa. Habang buhay ang tao, anything can happen. Ngayon, pag sinabi niyo, walang-wala ako, di mabuti, makakatulog ka ng mahimbing at wala palang mananakaw sa'yo. Kasi kung walang-wala ka na, sayad na ako, saan ka pa pwedeng pumunta? Kung di pataas na, alangan manghukayin mo yung planeta, sumulpot ka doon sa kabila. Di ba? So kung talagang sayad ka na kapatid, wala nang ibang direksyon, kundi tataas ka na, kasi sayad ka na eh. May pag-asa ka. Yun ngang meron pang posibilidad yun na tumaas din, o manatiling pareho, o bumaba. Pero kung sobrang baba mo na, paano ka pa bababa? Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. No? Because God will make a way. Tulad ng ating sinabi sa kanta. God cares and God knows our situation. When you are so low, there is no other way but up. Kaya huwag tayong mawalan ng lakas ng loob. This is true materially, emotionally, and even spiritually. Nakita niyo po ang marami na nakahanap ang Panginoon, mga maraming tao na natatagpuan ng grasya ng Diyos, yung mga taong gipit na. Yung talaga nagkawindang-windang na ang buhay, nagkasira-sira at nagkagiba-giba ang buhay nila, sa kaduluduluhan nun, doon nila natatagpuan ng Diyos dahil wala na silang mapanghawakan, wala nang masulingan, wala nang mapuntahan. Kaya nakabubuti rin yung nasusukol. Nakabubuti rin yung naiipit. Basta sa Diyos kakapit at hindi sa patalim. Kasi natatagpuan natin, oo nga pala may Diyos. Bakit ba nawala siya sa aking options? Bakit ba nawala siya sa equation? At ba sinasabi kong wala akong pag-asa, may Diyos. So a living beggar is better off than a dead billionaire. Like a live dog is better off than a dead lion. At isa pa pong sinabi ni Solomon dito na napakahalagang pansinin. The dead will never again participate with life in this world. Hindi na sila kasali sa buhay na ito. Ang sumakabilang buhay, napakaganda nga ng Tagalog dyan, sumakabilang buhay, nando na sa kabila at wala na rito. So huwag na kayong matakot sa multo. Hindi na sila kasali sa mga nangyayari rito. Sila ay nasa kabilang buhay na. At sabi, wala na daw na naghihintay na gantimpala na pang dito sa daigdig para doon sa mga nasa kabilang buhay. So anong ibig sabihin yan mga kapatid? Maiksi ang buhay dito, huwag niyong palampasin ang pagkakataon na lasapin niyo ang lahat ng kasiyahan na inihanda ng Diyos para sa buhay dito sa mundong ibabaw. Huwag niyo sabihin, sige na, sa langit na lang ako babawi. Iba naman ang kaligayahan sa kabilang buhay, iba dito. At hindi hinihingi ng Diyos na talikdanin niyo ang mga kasiyahan dito para lang magkapremyo kayo sa kabilang buhay. Ang Diyos ay mabuti dito sa buhay na ito at mabuti rin siya sa ating kabilang buhay. So hindi kailangan na magsakripisyo, alang-alang sa kabilang buhay. Siyempre, ang sinasabi ng relihiyon, magsakripisyo kayo na magsakripisyo para kayo mag-serve, mag-donate, at sa langit na lang kayo babawi. Sabi lang yon ng relihiyon, hindi yon ang sinasabi ng Biblia. You've got to live life to the fullest.
Because life that was designed by God for this world is meant to be enjoyed and lived in this world. Whatever will happen in the next, we don't know the details, then it will happen. So do not pass up on all earthly goodies and benefits and goodness. Do not demonize life on earth. Huwag ninyong masamain ang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Do not miss your once in eternity chance to enjoy earthly life that God gives you. Ngayon, yung mga otherworldly rewards may await you in eternity, but earthly rewards can only be enjoyed here on earth while living in the flesh. So do not be cheated out of life. Live and participate while alive. Do not withhold your wholesome and godly pleasures. Huwag ninyong laging sinisikil ang inyong damdamin, laging pinipigil ang sarili sa gustong gawin, at minamasama ang mga bagay na ikinasisiya ng inyong emosyon, maging ng inyong katawan. Bakit sa palagay niyo binigyan ng Diyos ang mga tao ng maraming senses? Our senses are windows to a lot of fulfillment and even pleasures. And if God designed the human body, if God designed the human person, then life is meant to be lived to the full. The senses were given by God not for nothing, but definitely for something. Kung meron po tayong mga mahal sa buhay na gumraduate na, sumakabilang buhay na, let us mourn the dead, and then after a while, let go. Let life go on. Get on with life. At sinabi nga, a live dog is better than a dead lion. Then live with the living. Hindi ko po nais maliitin ang pagluluksa ng ilan sa ating mga kapatid dahil sa yumao nilang mahal sa buhay, lalo't kabiyak nila. Pero kung sila po ay tinawag na ng Diyos at nasa kabilang buhay na, tanggapin natin yon at tayo narito sa buhay na ito. Do not deny yourself human companionship and human love that may still be available to you if you have become a widow or a widower. Kasi hindi ka na pwedeng ibigyan ng comfort noong nasa kabilang buhay na. At hindi naman yan pagtataksil sa kanya sapagkat siya ay nasa kabilang buhay na. Meron namang mga asawa, kabiling-bilinan pa sa asawa, pag namatay ako, huwag ka na mag-aasawa uli, hihilahin kong paa mo. Pagka gusto niya ng kape, maaabutan nyo, nasa kabilang buhay na kayo. Kung kumakatibay yung likod niya, kaya nyo kamutin yan. Nasa kabilang buhay na kayo. Bakit naman natin pagkakaitan, no, ng kasiyahan ng mga mahal natin sa buhay kung hindi na natin kayang gampanan ang ganung mga tungkulin? So a very high form of love. Meron pa nga po akong mga alam na mga asawa na alam nilang malapit na silang gumraduate dahil sa karamdaman, dahil kung ano-ano. Ina-encourage pa nga yung asawa, yung nurse na yan, ba't di mo alamin ang pangalan? Pero pag namatay na ako, huwag ngayon. Kasi alam nila na mahalaga yung meron kang nasasandalan, meron kang kasama, meron kang katuwang, meron kang kasalo sa buhay. So mourn the dead and let go. Nagkaroon na tayo ng pagkakataon dito sa lupa, kaya kung tayo nasa kabila na, iba naman ang consciousness noon. Kaya nga po ang isang mahalagang leksyon mga kapatid, habang nabubuhay kayo dito, mabuhay ng totoo. Live life to the fullest. Smell flowers. Look at the sunset. Listen to music. Dance to music. Eat good food. Give to the needy. Share with your loved ones. This is what life is all about. Ecclesiastes 9:7-10. Dahil nga daw, bakit puro kabigatan ng buhay? Napakarami mga taong mabibigo ka, hindi sila mabuti, ang dami-daming mga kabiguan na nangyayari maging sa mga mababait at mabubuting tao. So paano ka ngayon? Sabi ni Solomon, dahil sa lahat ng yan, at dahil sa walang katiyakan ng buhay, go, eat your food with gladness, and drink your wine with a joyful heart. For it is now that God favors what you do. Sabi, yung buhay ka ngayon ang blessing. Kung nandyan na ngayon ang blessing, may pagkain ka, kainin mo. Hindi yung nakuba na yung lata noong mga canned goods mo dahil ayaw mong kainin. Bakit mo dinadasalan yung mga grocery mo dyan sa cabinet? Pagbubuksan mo at kainin. No? Sabi, drink your wine with joyful heart. Now
that God favors what you do. Always be clothed in white, and always anoint your head with oil. Enjoy life with your wife, whom you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the sun. All your meaningless days. For this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. Whatever your hand finds to do it with all your might. For in the grave where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. So there is nothing in the next life of what is here and now. So, habang narito, dapat yan ay tamasahin. Sabi niya, eat your food. Enjoy life, sabi sa verse 9. And it is really a big wonder why religion has made this word seem dirty. Because religion has glamorized suffering and has demonized enjoyment. But Solomon, the wisest man and the recipient of God's highest level of wisdom, says, enjoy life. And remember, with your wife, if you are married. No? Because if you enjoy life with someone, not your wife, how can you really enjoy? Because somebody will chase you, nagtatago ka, hindi mo malaman, wala kang peace. How can you really enjoy? At ano pa sabi, bakit with your wife? Huwag mo nang ireklamo, halimbawa na mayroong 1 bilyong komunista. Ano pa magagawa mo tungkol doon? Huwag mo nang sabihin na maraming terorista kung saan-saang lugar. Sabi, kung may asawa ka, may pamilya ka, may konting tao sa buhay mo, nagkakasundo kayo, may konti kayong mesa, may konti kayong kakainin, yun na ang buhay. Enjoyin mo na yung munting paraiso sa iyong buhay at huwag mo nang paghanapan ng buong planeta na maging paraiso mo. In other words, in spite of all the drudgery and broken dreams, the danger and horror, the nightmares of life in the whole wide world, God can give you a small space for your small group of people, for you to have your little joys and small pleasures, and this is what life is all about. Hindi mo kayang baguhin, halimbawa, ang lahat ng tao sa India o China o Russia, pero kung meron kayong kasunduan, kayong maliit na pamilya, a small circle of friends, it is enough to give meaning and color to your life. Kaya hindi po natin isinasakripisyo ang ating pamilya, lalo't may asawa kayo, ang inyong asawa, para sa mga ambisyon, para sa mga pangarap at kung ano-ano. Because as long as there's 1 or 2 or 3 people in a small space somewhere sharing love and sharing whatever little food they have, there is a piece of paradise in that place. Mabuti na lang ang binibigay sa atin ng Diyos sa mga kasiyahan ay affordable. Kaya hindi tayo dapat napupuno ng reklamo. No? Sabi niya, enjoy life with your wife. Because you do not know, and because you cannot control what will happen in the future, because you will die, then be as happy as you can while you're alive. Now, not later, but now. Today is cold cash. Tomorrow is only a promissory note. And yesterday is a check that already bounced. Tapos na yun. Or if you want to say, a negotiated check. So don't live in the past. Tama na yung the good old days, the good old days, the good old days. So mabuti pa nung araw, maginhawa ang buhay. Ang hirap-hirap ng buhay ngayon, isa na naman yan sa mga hindi totoo. Gaano karami sa inyo nagsasabi, ang hirap-hirap ng buhay ngayon, wala tayong pera. Ang dami-daming ang ginagastahan ng tao ngayon, ang daming pinagkakagastahan ng tao ngayon na hindi ginagastahan ng araw. Bumibili ba kayo ng araw ng mineral water? Nawa sa juice. Bumibili ba kayo ng araw ng load? Nagbabayad ba tayo ng cable? Ang daming pinaggagastahan ng tao ngayon na hindi naman ginagastahan. Saan nyo kinukuha lahat yung pera na yan kung hindi mas maraming pera ngayon kaysa nun? Yung nakahiga ka sa kama mo, nagte-text ka, nagte-telepono ka, samantalang nung araw, kung tatawag ka, pag may tumatawag, meron lang kasi namamatay o naghihingalo. Ang hirap kasing tumawag, lalo na sa probinsya ka, pupunta ka pa sa kabisera, kung nasa baryo ka, magta-tricycle ka pa, o kalesa, o kabayo, para magpunta ka dun sa bayan, pupunta ka doon sa opisina ng telepono, magpa-file ka pa, sino yung tatawagan mo, magbabayad ka pa, at papasok ka doon sa maliit na aparador para makipag-usap ka. Nadinig na lang lahat ang usapan ninyo. Ngayon kahit sa banyo, kausap mo tapos reklamong mahirap ang buhay ngayon. Ano hirap ng buhay ngayon? Isang click mo sa kalan, nagbubukas ng araw, sisiba ka pa ng kahoy, takot-takot na hirap bago ka makagawa ng kape. Ngayon, nandun na yung gatas at yung asukal. Sabi mo nga sa kasama mo dyan sa katabi mo, huwag kang nagreklamo, masarap ang buhay.
Ewan ko kung kayo ay nakapagpa-dentista na nung araw, mga 1970s pabalik. Kasing taba ng daliri mo ang karayom. Ang sakit. No? Ngayon, ang dami-daming painless. So, huwag tayong reklamo ng reklamo sa buhay. Ang totoo, umaasenso talaga ang buhay. Gumaganda, umaayos. Sobra lang tayo na nagiging unappreciative. We pine for what is not. Anong the good old days, the good old days? Maganda lang yan sa recollection. Pero nung araw, magbabiyahe ka, naligo ka na alikabok bago ka makarating sa Matnog. Hindi ka na makilala ng kamag-anak mo pagbaba mo ng pantrangko. No? Maraming kaginawahan ng buhay. Magpasalamat tayo sa Diyos. Dapat lang, a matter of attitude. Thank God for what you have. Nung araw, bago ka makakain ng pansit, di ba? Ang tagal. Ngayon, ihuhulog mo lang sa kumukulong tubig. Wow, meron ka na agad kakainin. Maraming ginhawa. Bagamat pag daw sobra kayong kumain yan, baka meron namang side effect. No? Pero ang point, kung nagmamadali ka, noong araw, magpupukpuk ka pa ng mga gugo, umabot ba kayo dyan? Ibababad mo pa sa tubig yan, at ang dami mga kahoy-kahoy dito sa buhok mo pag katapos mo. Ngayon may flavor pa yung mga shampoo. Hindi lang may shampoo, may conditioner pa, may leave-on conditioner pa. At pag may nasalubong kang gwapo, may ipapahid ka para gumanda yung buhok mo. Tapos sasabihin mo, mahirap ang buhay. Alam nyo nung araw yung mga babae, pag may monthly period, alam nyo hirap, ha? Ang mga paglalaba, ang pagbababad at kung ano-ano. Pagbibili ka no ng napkin, palihim pa, tinatago mo pa. Ngayon, ina-advertise pa yan. Ang ginaginhawa, tapos magrereklamo. So sabi ni Solomon, no, kayong ganyan, eat, drink with gladness. Ipagpasalamat nyo ang maliliit na bagay. Sapagkat alam nyo, ang tunay na kaligayahan, yung maliliit na bagay. Kaya kung mababaw-babaw ka, mas madali kang sumaya. Babaw-babawan ang ating mga sarili. And sabi, you better do this, enjoy good things, and do not sour great life. Huwag mo sasabihin, di bali na. Lalampasan ko na lang ang buhay na to, iintayin ko na lang yung kabila. Magsiserve na lang kay Lord, magpapakabandal na lang ako. Matapos na lang ito, iintayin ko yung kabila. No, it's a betrayal of God if you don't enjoy the life that He designed for you. Ibinigay niya ang buhay na ito upang lasapin ang lahat ng dapat lasapin. Ganon din naman, upang pasanin ang dapat pasanin, pagtiisan ang dapat pagtiisan, pero hindi tayo nilikha ng Diyos para torturen. Life is God's gift to be enjoyed, not a problem to be solved. Kaya hindi tayo dapat nawawalan ng utang na loob sa Diyos sa pamamagitan ng pagtalikod sa buhay na ito. To deny life and all its meaning and color and shapes and sounds is to deny the good intentions of God who created life. So do not chapterize your life. Do not sectionalize it na parang, kung magtitiis talaga ako dito, sa susunod na lang ako babawi sa heaven. Hindi ka nilikha ng Diyos para pagtiisin. Bagamat, sa ating pamumuhay na maka-Diyos, may mga mangilang-ilang bagay na dapat talagang pagtiisan. Pero hindi lahat. At ano pang sabi ni Solomon? Wear white. Bakit? It really means wear comfortable and beautiful clothing. Especially in the context of Israel, ang init-init ng panahon, siyempre, pinaka-press kong isuot, linen and white. Even the pharaohs were always dressed in linen and mostly white because it was very comfortable to the body. So anong matututunan natin kay Solomon? Mga kapatid, huwag niyong pahirapan ang sarili niyo sa hindi komportabling damit. Paginhawahin niyo ang inyong katawan. Hindi yung sakal na sakal ka na, bigting-bigti ka na. Gangga kobra na ang mga ugat mo sa binti kasi pagkataas-taas ng takong. So bakit mo pinapahirapan ang iyong buhay? Sabi, relax, enjoy life, wear white. Sabi niya, anoint your head. Kita niyo si Solomon, pati maglagay ka ng mga oils, creams, ointments. Sabi ganon, pag ginawahin mo, ang bitak-bitak mong kutis. Asikasuhin mo yan. Enjoy life with your wife. And of course, the wife is also representative of all our loved ones. In other words, sabi ni Solomon, share your happiness with your loved ones. Because happiness that is shared is happiness that is multiplied. Our loved ones multiply our joy and divide our sorrows. So what is important in life? Love and be loved. Hindi ba kahit nagpuputukan, sumasabog ang mga tulay, gumuguho ang mga building, nahuhulog ang buong mga langit, kung ka-holding hands mo ang mahal mo, parang okay lang. So love and be loved. That's what life is all about. And allow others also to love and be loved.
Huwag tayong sobrang pakialamero sa kaligayahan ng ating kapwa. Kahit mga magulang, may hangganan ang ating otoridad sa kaligayahan ng ating mga anak, sa pagpili nila ng makakasama nila sa buhay. Sapagkat tayo pare-pareho lang anak ng Diyos. Yung anak natin sa laman, pahiram lang yan, pero lahat tayo ay anak ng Diyos. At ang Diyos ay walang apo. Lahat tayo may direct relationship with God. So maging yung anak natin, anak ninyo ng Diyos, meron din siyang mga karapatan na ibinigay sa kanya ng Diyos. We guide, we pray for them, we discourage bad behavior, but at the end of the day, we give our children the freedom to choose the life that they want to live. At kung tayo naman ay ginawa natin ating homework habang sila ay maliliit, sabi, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. But when they're already very old, it's already too late to try to change. Kung minsan, yung mga nagmamahal pa sa atin ang nagiging hadlang sa ating kaligayahan. Kung minsan hindi mo alam, ano bang mahal ng magulang? Reputasyon o yung kabutihan ng anak? There are so many young women who become married without the benefit of, or who become pregnant without the benefit of marriage. Madidinig mo sa mga ama, ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa atin? Hindi sabing, anong nararamdaman mo? Iniwan ka ng nobyo mo, kawawa ka naman anak. No? Hindi yung naisipin yung nararamdaman ng batang ito na napagtaksilan siya, kawawa naman siya, uncertain ang kanyang future. Ang iniisip lahat ng kamag-anak, anong sasabihin ng iba? So ano ba talagang pinapahalagahan natin? Image or the well-being of our loved ones? Mga kapatid, kung merong nangyayari sa inyong pamilya na ganito, dun kailangan nila tayo. Yung pagsasermon, yung pagsasabi ng mga leksyon sa buhay, hindi habang biglang bumagsak ang isa nating mahal sa buhay. Sa pagkakadapa niya, sa pagkakabagsak niya, ang una at tanging kailangan muna niya lang sa panahon na yon, pag-ibig, pagkupkup, walang patakarang pagtanggap. At kung naunawaan na niya ang lahat ng bagay, at saka na lang tayo mag-moralize. Sabi din ni Solomon, for everything there is season and a time for every matter under heaven. Ilalagay din natin sa lugar, maging ang ating mga matatayog na mga katuruan, hindi sa panahon na gipit ang ating kapwa. Hindi sa panahon na lugmok at wasak-wasak ang kanyang puso, doon mo papapagalitan. Itatakwil mo pa. Bakit pa may pamilya? Bakit pa may magulang? Bakit pa may kapatid? Kung yung pa lang ang ating mga membro ng ating pamilya o mga kaibigan, pagka sila inadapa, itatakwil natin dahil ikakahiya pala natin sila. Para ano pa? At narito tayo. Tulad din ng Diyos natin, ang ating spiritual family, hindi ba't walang patakaran ang pagtanggap sa atin ng Diyos? Na ipinakita doon sa istorya ng alibughang anak na matapos maglustay at matapos magkalat sa buhay, nung bumalik ay ipinagpista ng kanyang ama. Ipinapakita dyan ang pag-ibig ng Diyos na marapat lamang na iparamdam natin sa ating mga mahal sa buhay. Bagamat hindi naman tayo dapat mga konsentidor. Marunong ka siyempre magbigay ng reward or punishment. But the time of crisis is not the time for moralizing everything. It's a time to just accept and love, restore, and heal people. And when they are able to process the information and all of these things that went into their lives, that's the time when we probably can have input in their analysis of what could have gone wrong and how it might be avoided in the future. Pero huwag laging nagpipreach tayo, nagpipreach. Kaya kung minsan pinakamahirap na maging miyembro ka ng halimbawa, Christian family. Lalo kung may tatay kang pastor. No, talaga namang ang lahat ay kailangan magpanggap na perfect. Kasi the church expects the family of the pastor to be perfect. Wala nun. Walang ganun. At sinasabi ni Solomon, mabuti pa tanggapin nyo na ang katotohanan. Ganyan ang buhay. So work. And if we're going to work well, work with zest, work enthusiastically. Sabi niya, pag may ginagawa kayo, gawin niyo ng buong puso. Because work was designed by God not to punish us, but to reward us. Work can give you fulfillment, not to mention that it can give you good income. Kaya sabi, pag may ginagawa kayo, gandahan nyo na. Gagawin nyo rin lang gandahan nyo na. Hindi yung lahat ng nakakita ng ginawa nyo, napintasan. Sino ba gumawa nito? Sino bang nagluto nito? Sino bang tumahi nito? Sino bang nag-repair ng mesang ito? Sino bang gumawa ng bahay na ito? Mapipintasan ka habang nandun yung monumento ng iyong kamalian. Pero habang gumagawa tayo, sabi, gawin yung mabuti. Kasi kung anong itinatanim ng tao, inaani niya. And if you're going to look at people around you, brothers and sisters, it takes at least 10 very good years of very good work before you really harvest anything.
Yung pagtatanim, mga 10 taon. Pagsisikap, pag-aaral, pagtatayo ng negosyo, paggawa ng isang pangalan o reputasyon, hindi yan madali. Pero ang sinabi sa Bible, lahat ng ating itinatanim, aanihin natin. So lagi tayong magtanim ng mabuti. And Solomon says, live to the full. Get a life. Have a life. And do not hinder others from having their own lives. Ecclesiastes 9:11, another observation. I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong. Nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance happen to them all. Sabi niya, alam nyo, may isa pang bagay. Napansin nyo ba? Hindi ko mo mabilis kang tumakbo, ikaw ang mananalo sa karera. Hindi ko mo malakas ka, ikaw ang mananalo sa digmaan. At hindi ko mo ikaw ay marunong, ikaw ang magkakaroon ng pagkain o kayamanan. Sabi niya, swerte-swerte lang yan. Don't be too serious about consequences. Because life does not always follow logic. Kaya iba magsasabi, bakit naman po Lord kung kailan pa ako na-born again, kung kailan pa ako nag-Bible study, at saka pa ako nalulugi. Walang kinalaman yon. Nataod na malulugi ka, huwag mong sisihin yung Biblia. No? Kung kailan pa naman ako yung magsisimba, may sakit ang anak ko. No? Sabi niya, time, chance, it happens to all. So do not always expect, if P, then Q. Kung natatandaan niyo pa yung mga geometry at trigonometry. If P, then Q. Ibig sabihin, pagka ako'y mabuti mangyayari sa buhay ko. Pagka ako'y marunong, yayaman ako. No, sabi ni Solomon, hindi yan totoo. Don't expect yung mga therefores. Minahal kita ng minahal, therefore, mamahalin mo rin ako. Sabi, hindi ganun. Ang ganda sa Tagalog, yung Mangangaral 9:11. Ito ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siya laging nanalo sa takbuhan, ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan, at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napansin ko rin na di lahat ng mga may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinarat na ng malas. Kung bakit binura ng Protestant Church sa vocabulary ng mga tao yung malas. Samantalang si Solomon, na pinakamarunong na tao sa balat ng lupa, sinabi niya, minalas. And it's a very great coping mechanism. Because if you did your best and still you failed, sino pang masisisi mo? Sarili mo o Diyos? Kaya yung iba sinisisi ang Diyos. Sabi lang, ay, minalas. Try again. No? Kaya kung ikaw naman ay nagtagumpay, hindi ka pwedeng yumabang, tapos ay, sinwerte. Natatandaan ko pa ang payo ni Gloria Diaz sa mga Miss Universe contestants ng mga Pilipina. May nagtanong, kasi Miss Universe 1969 siya eh. Ano po ba ang maipapayo nyo? Paano ba manalo ng Miss Universe? Sabi niya, anong ipapayo ko? Swerte-swerte lang yan. Kasi lahat naman na ipapadala doon kandidata, magaganda na. So anong sasabihin ko siya para mas gumanda ka doon sa kabila? Anong sasabihin ko para mas tumalino ka? Matatalino din lahat yung pinipili. May ganon. So, siguro, baka niya, sabi niya, misang madapa ka, napansin ka tuloy, nagbigyan ka ng points, swerte-swerte. And from someone like her to say that, is also tantamount to admitting that there's nothing in me to really deserve being Miss Universe. Sinuwerte lang. Ako yung naiboto eh. No? So wala ring yayabang pag iniisip natin ng ganyan mga bagay. At hindi mo rin laging sisisihin yung iba, bakit kaya nagfe-fail yung business ng ating kapatid? Siguro may hidden sin. Ganun agad ang sasabihin ng iba kasi akala natin we're always responsible. Pero sabi ni Solomon, hindi. Chamba-chamba. Nangyayari talaga yan. So do not judge those who fall on difficult times as deserving or as sinful. You don't know. Although at times, yes, yung tao ang responsable, kaya nangyari yon dahil din sa kanyang kagagawan. Pero hindi laging ganun. Yun ang ibig sabihin lang ni Solomon. Merong, kaya hindi umaasa yan sa buhay, talagang tamad. Pero meron naman, ginawa na ang lahat ng magagawa, pero wala pa rin nangyari. Sabi, hindi pa dumadating ang kanyang kapalaran. Hindi mo siya pwedeng husgahan. Ecclesiastes 9:12, moreover, no man knows when his hour will come. As fish are caught in a cruel net,
Or birds are taken in a snare, so men are trapped by evil times that fall unexpectedly upon them. What is the lesson? No one stands fully secure. Kahit ang tao ay maraming pera, there can be a financial reversal. Kahit ang tao ay ang lusog-lusog, biglang sa isang iglap, nadaganan siya ng nahuhulog na eroplano, at siya ay nagkapipipiping parang papel, tapos ang kanyang lakas. So ang buhay panapanahon, tiyempo-tiyempo, and all the more that people should savor the moment. Yan naman thesis ni Solomon. All the more that people should live to the fullest, enjoy what can be enjoyed at the moment, all the more that people should maximize their enjoyment of life. Because you are not sure if tomorrow you will have a good weather to have a picnic, so why don't you have a picnic now? Hindi mo hawak ang bukas. Kaya yung mga magulang na nagyayaya ang anak ng mga mamasyal, 3 taon ang sinasabi, sige anak, pagyaman natin, mamamasyal din tayo. Kung hindi kayo yumaman, hindi na kayo mamamasyal. O kaya yumaman ka nga, pero ayun, sa kainipan ng anak mo, nilayasan ka na. O kaya ay tumanda na siya at hindi na siya interesadong mamasyal. So ibig sabihin, every day, every week, every month, meron ka ng konting fun, may kontrabaho, meron kang little of everything. Huwag mong hintayin yung malayong panahon para sa iyong bakasyon, para sa iyong pleasure, para sa iyong ikasisiya dahil hindi ka tiyak kung darating yon. You do not know if tomorrow will come. Well, definitely it will come, but you don't know if you will be there to welcome it. So kung ngayon na, ngayon na. In other words, brothers and sisters, a little of everything in life, in every day, in every week. Then kung bigla ka mang gumraduate nang wala sa panahon, na-promote ka, gumraduate ka agad, so makabilang buhay ka agad, wala ka ng sukat ipagsisi. Ecclesiastes 9:13-18. I also saw under the sun this example of wisdom that greatly impressed me. There was once a small city with only a few people in it, and a powerful king came against it, surrounded it, and built huge siege works against it. Now there lived in that city a poor man, but wise, and he saved the city by his wisdom. But nobody remembered that poor man. So I said, wisdom is better than strength. But the poor man's wisdom is despised, and his words are no longer heeded. The quiet words of the wise are more to be heeded than the shouts of a ruler of fools. Wisdom is better than weapons of war, but one sinner destroys much good. Kumambyo na naman itong si Solomon sa kanyang mga naobserbahan sa buhay. Dahil ito nga pong Ecclesiastes, all the 12 chapters of it ay koleksyon ng gusto niyang ipamana bago siya sumakabilang buhay. Sabi niya, well, a poor person can be wise. Hindi monopoly ng mga mayayaman at makapangyarihan yang dunong. But wisdom is to be preferred to power or fame. Sabi niya, kaya lang, bagamat nailigtas nung marunong na mahirap na tao yung kanyang lungsod, wala nang nakaalala sa kanya kasi mahirap siya. This glamour-fixated world shuns poor people. Alam natin yon. Wala kang sinabi kung mahirap ka, hindi ka napapansin, hindi ka pinapakinggan. At kung may sinabi ka mang tamat na katulong, naalala ka lang sandali, bukas limot ka na uli. So anong moral lesson? Kung ayaw niyong hindi kayo ini-ignore, magsikap kayo para hindi tayo maging mahirap. Ganun talaga, mahirap maging mahirap. No? So kung ayaw niyong maging mahirap, gumawa kayo ng paraan para tayo makaalis dyan sa kahirapan na yan. Change our ways, seize the opportunity, seize the moment, continue to do good, and definitely God rewards good deeds. Unless tumama sa yung sinasabi ni Solomon na time and chance happens to all. Hindi po laging nangyayari yung time and chance na yun. Hindi yun ang rule. But Solomon is only trying to tell us that there is such a possibility, so open your mind to that possibility, although that is exceptional. To be heard, do your best, not to be poor or not to remain poor. Kung gusto niyo kayo pinahahalagahan, sensitive kayo, gusto niyo lagi kayong pinapansin, sikapin yung umahon sa kahirapan. Dahil yun ang katotohanan, pag mahirap ka, ayaw kang pansinin ng tao. So gusto mo palang mapansin, gumawa ka ng paraan para ka makaahon sa ganyang kalagayan. Mind the mind, minahin ang mina, get the nuggets of gold and wisdom from this chapter 9 of Ecclesiastes. Do not problematize life. Do not even try to solve life.
Solomon tried and said, naku, papunta pa lang kayo, pauwi na ako. Huwag niyo nang isipin yan. Umuwi-uwi na kayo sa inyong bahay, sa inyong maliit na mesa, kumain kayong maliit na pamilya, magmahalan kayo, celebrate life, and that is what life is all about. Live life here, now. Huwag niyong laging pigilin na inyong sarili. Huwag kayong laging tipid ng tipid ng tipid ng tipid. Ang dami ko na pong kilala mga kapatid, walang tigil ng katitipid. Talagang tipid ng tipid. Tapos pagka nagkasakit, ubos ang mga daang libo. No? So naubos din yung pera, hindi mo lang sila nakatikim ng tosino. Naubos din ang pera sa ending. Yung sobrang menos ng menos, tipid ng tipid, ibig sabihin din yan, wala tayong tiwala sa Diyos eh. So kung binibigyan tayo ng Diyos ngayon, gusto nyo magtipid? Magtipid ka ng certain percent. Itabi nyo. Gusto nyo magbigay sa kapwa? Magbigay ka ng certain percent. Pero merong certain percent yan na dapat ine-enjoy nyo. Hindi nangangalirang na kayo dyan, tuyong-tuyo kayong parang sinampay na naiwan sa arawan ng 3 araw. Tapos ang dami-dami yung perang iniipon. Ba't yung iniipon yun? Pambili ng kabaong? Know how to enjoy what God gives you. Because if God is pleased with the way that you spend what He gives, He will replenish it. Mahirap ba sa Diyos na palitan yung ginasta mo dahil binigay niya? Pero kung nasisiyahan siya sa paraan ng ating paggasta. Kadalasan hindi tayo binibigyan ng bago kasi ayaw natin bitawan ng luma. Our hands are not free to receive new blessings. Let go. Flow. Kailangan may flow. May pumapasok, may lumalabas. May pumapasok, may lumalabas. Yung pasok lang ng pasok sa inyo tapos walang lumalabas, ang tawag nyo doon, estero. Kaya mababaho ang mga estero. Pasok ng pasok, walang lumalabas kasi barado. So pag may tinanggap tayo, dapat may binibigyan tayo. May nagbigay sa inyo ng bagong damit, meron din kayong bago na ibibigay sa iba, o at least yung nagamit nyo na, baka may mga ngailan, ibigay nyo rin. Pag may pumasok, dapat may lalabas. Hindi ipon kayo ng ipon. Binigyan kayo ng Panginoon ng pera, mag-enjoy kayo. Magbigay din kayo sa iba. Enjoy a little of everything. Sabi, pag naunawaan nyo yan, malayo kayo sa lungkot. Don't always wait for the big time because it may never come. But the small time, the small joys are always available. At huwag kayong laging nalulungkot sa buhay, parang ayaw nyo nang mabuhay, parang hindi kayo kasali. Anong sabi ng Desiderata? You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt, the universe is unfolding as it should. Kahit sumakay ka't hindi, lalakad ang vapor, so sumakay ka na lang. Sumali ka sa party at hindi, matutuloy ang party. Makiumpo ka sa kasiyahan at hindi, matutuloy yun. So, ba't di ka na lang sumali? Participate in life, enjoy life, at kumbaga sa entablado, lumabas ka para ka sumayaw, tumugtog, umawit, do your part, say your lines, follow your script. At paglabas mo dun sa kabila, pag-graduate mo, there is God waiting for you in the next chapter of your existence with God. But while you are on the stage, do your part. While you are here in this world, live to the fullest. Do not be deluded by organized religion that always demonizes enjoyment and glamorizes sorrow and pain. Because it can be very oppressive and exploitative. God wants you happy. God wants you well. Learn from Solomon. Ama namin Diyos, salamat sapagkat kayo'y Diyos na mabuti sa amin. Diyos na maibigin. Kung may mga kapatid kami na sa kabila ng mga pagsisikap nila, hindi pa rin nila nakakamtan ng kanilang mga minimithi, patuloy mo, Panginoong, bigyan ng lakas ng loob to keep on trying, to keep on doing our best. Huwag bibigay, huwag susuko, huwag mawawala ng pag-asa. Lalo't hindi kami ang may kasalanan ng aming natatamasang mga hirap o kaya mga kabiguan, then sa dami ng aming pagsisikap ay maaaring dumami ang posibilidad na makamit na namin ng aming minimithi. Turuan mo kami, Panginoon, na maging malakas ang loob. Huwag madaling mag-give up, that we should not be quitters, but we should keep on doing our best. At bagamat, Panginoon, meron kami mga malalaking pangarap, malalaking mga inaasam, turuan mo kami na habang di pa dumarating yon, mag-enjoy din kami sa maliliit na bagay. It is in little gestures, little actions, little thoughtful deeds that life becomes beautiful. Turuan mo kaming pahalagahan ng maliliit na bagay. Huwag palampasin. Kumisan ang ganda ng sumisikat o lumulubog na araw.
Huwag namin palampasin ang ganda ng panahon na hindi kami lumaghap ng sariwa o masarap na hangin. O kaya ay huwag kaming laging nagmamadali pag kumakain, kundi ma-enjoy din namin, Panginoon, yung panahon na kami kumakain ng masarap, meron kaming kasama at kausap. Ituro mo sa amin ang mga bagay na ito. At ituro mo rin sa amin, Panginoon, ang mga asal namin na maaaring nagiging hadlang para ang aming kapwa ay sumaya. Sobra ba kaming higpit? Sobra ba kaming makialam, manghimasok? Sobra ba kaming magmaniobra ng buhay ng may buhay? Do we over-dominate other people, even people we help? Turuan mo kami, Lord, sapagkat kayo na tumutulong sa amin, di nyo kami dinodomina. Alisin niyo amin yung pagiging dominante, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng sensitive spirit to everyone around us so that we may not be impediments to their joy and happiness and fulfillment. Mga kapatid, patuloy tayong yumuko sa presensya ng Diyos. Ipagpasalamat natin ang mga pagpapala niya sa ating buhay at hingin natin sa Kanya ang mga praktikal na bagay na dapat idagdag o bawasin sa ating buhay upang lalo itong maging makahulugan. God wants you happy. God wants you to enjoy even pleasure. There are certain and necessary sacrifices. There are things that can never be compromised. But in many other ways, God is very loving and God accepts us. Humingi tayo sa Espiritu ng Diyos ng guidance. Ano sa mga detalye ng buhay natin ang pwedeng paglapatan ng aral mula sa Ecclesiastes chapter 9. At kung meron sa atin ang mga hindi kayo enjoy sa inyong buhay, hindi makulay ang inyong buhay, magbago-bago kayo ng pananaw. Hindi lahat ng kabiguan ay paulit-ulit. Pagsasawaan din kayo niyan, mauubos din yan. Kaya kailangan, lagi tayo nagsisikap. Don't give up. And if there are some of us here who find life boring, meaningless, nakakatakot, walang katiyakan, learn from Solomon. Enjoy what there is within your reach and stop aching for what you are not able to reach right now. Continue to reach for them, but do not neglect what is within your reach right now. Turuan mo kami, Panginoon, sa sandaling katahimikan na ito. Kausapin mo po ang bawat isa. Turuan nyo kami nang ang buhay namin lalong maging makahulugan para sa inyo at sa inyong kaluwalhatian. Manahimik tayo, mga kapatid. Let the Spirit of God minister to each one.